Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. The Lord is faithful. Napaka-inaw na alalahanin po yung katotohanan na yan. The Lord is faithful because our God has so many promises written in His Word. Marami pong pangako na binitawan ng ating Panginoon. At napaka-inam na malaman ang katotohanan that He is faithful. Siya ay matapat. Ibig sabihin, all the promises that He has made, lahat ng yon, thousands of them. Dahil matapat ang ating Diyos, He is faithful, gagawin niya, tutuparin niya lahat ng kanyang pinangako. Tayo hindi ganon. Tayong mga tao hindi ganon. But our God, kaya karapat dapat siyang paglagakan ng ating pananampalataya at pagtitiwala, paniniwala, because our God is really faithful. At hindi yan maikakaila sa ating mga buhay, mga kapatid. Faithful ba ang Diyos mo? Faithful ba ang Diyos mo? Yan. Dapat na meron tayong kumpiyansang sabihin. Kahit kanino man, sino man ang makaharap natin, dapat meron tayong kumpiyansang sabihin na ang ating Diyos ay matapat. He is faithful. Hindi lamang dahil nababasa natin sa Biblia, kundi dahil nararanasan natin sa ating mga buhay. Kasi kung nababasa mo lang sa Biblia pero hindi mo nararanasan, alamat lang yun. Mythology. Alamat. Kwento. Pero hindi naman talaga nangyayari sa ating buhay. But our God is really faithful. At pinapatunayan niya yan palagi sa ating mga buhay. Gaya ng patuloy niyan, pagbibigay ng biyaya sa ating iglesia, we have celebrated our maraming beses na Family Day last Sunday. Nag-enjoy ba kayo sa blessing ng Lord? Isa na lang kami. Nag-enjoy ba kayo sa blessing ng Lord? Especially young people. Nag-enjoy ba kayo? Young people? Ayan. Nag-enjoy kayo. Awit-awit kayo dun sa sa swimming pool. So, purihin ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa dami po ng ating ginagawa. Lalo na sa mga bata, sa mga pag-aaral, ang business nila sa mundo, yung iba sa kanilang mga trabaho, binibigyan tayo ng Panginoon ng rest. Okay? Yung glimpse ng rest, ng joy, na mapapasa atin for all eternity. Binibigay sa atin ating Panginoon. Binibigyan niya tayo ng mga glimpses. Ang tawag doon, yung parang manaka-naka. Basta yan, glimpses of His joy, of His goodness. Okay. So, pagpapatuloy natin ang ating pong aralin patungkol sa ating pong tinalakay last Friday. Sinimulan natin last Friday. Binuksan yung teksto na binasa po natin sa Book of Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Hindi natin natalakay lahat, dalawa lang po yung ating pong puntos na discuss. Ngayon po ay itutuloy natin ang lahat ng puntos na yun. I think meron tayong 5 puntos na pag-aaralan patungkol po sa pagtalakay natin sa aklat ng Epeso. Kabanata 1, mga talatang 3 hanggang 14. Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Yan, pinapakita dito mga kapatid, yung pagkakakilanlan or yung identities ng isang hinirang ng Diyos. Na kailangan po nating maintindihan kung ito po ay sumasakto o nagiging makatotohanan sa atin. Ang banal na kasulatan po, hindi magkakamali. Ang tao pwedeng magkamali. Ang banal na kasulatan, nagtuturo ng mga taong hinirang ng Diyos. At ang banal na kasulatan, nagpapakilala
Ano ba ang nangyayari sa mga hinirang ng Diyos? Tayong mga tao, pwede nating i-claim ng i-claim. Sabihin ng sabihin, ako hinirang ako ng Diyos. Ako pinili niya ako. Ako Kristiyano. Ako anak ng Diyos. Ako tumanggap sa Panginoong Kristo. Ako ligtas. Pwede nating i-claim ng i-claim ang lahat ng yon. Kasi madali lang naman sabihin yan eh. Tinanggap ko ang Panginoong Kristo. Ligtas ako. Madali lang sabihin yon. Pero ano ba ang mga pagkakakilanlan ng mga taong tunay na hinirang ng Diyos? Hindi po nagtago ang katotohanan o hindi itinago ng Diyos ang katotohanan para makilala natin ano ba ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Sino ba sila? Ano bang nangyayari sa buhay nila? Hindi rin tinago ng Panginoon nung sinabi niya sa Matthew chapter 7, verse 7, hindi rin niya tinago na marami ang magkiklaim, marami ang magbabrag o magmamalaki, magmamayabang ng kanilang relationship sa Panginoon. Sa panahong haharap na sa Kanya. Sinabi yan sa Matthew chapter 7, na sa panahon na yun, marami ang lalapit sa akin at magsasabing, Panginoon, Panginoon. Hindi ba't gumawa ako ng ganito? Hindi ba't gumawa ako ng ganyan sa iyong pangalan? At sasabihin sa kanila ng Panginoon, magsilayo kayo sa aking harapan, kayo na mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo kinilala, nakikilala. I never knew you. Okay? Hindi natin may tatanggi na yung mga ginagawa ng mga taong humarap sa Panginoon ay hindi natin makikita sa ibang pananampalataya, kagaya ng Muslim. Panginoon ba si Jesucristo sa Muslim? Therefore, hindi mga Muslim yung nagsasabing, Panginoon, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Sinong gumagamit ng pangalang in Jesus' name? Sinong gumagamit? Kristiyano. Okay? Nilinaw yun ng Panginoon, mga kapatid. Hindi natin masasabing ang mga tao na yun ay mga Hinduismo. Panginoon ba nila si Jesus? Hindi natin pwedeng sabihin na ang mga tao na yun ay mga Budismo. Hindi na Panginoon si Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mga tao na yun ay mga Muslim. Hindi nila Panginoon si Jesus Christ. Ingatan natin ang katotohanan, mga kapatid, at kailangan habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ay makita natin ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Sino ba tayo sa harapan niya? Ang ating bang buhay? Ang ating mga desisyon? Ang ating mga gawa ay sumasakto o nagiging kapareho ng mga taong sinabi ng Panginoon na hinirang ng kanyang ama, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Okay. Let us again read Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Let us read. Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him, in Jesus Christ,
we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In Him, in Jesus Christ, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Yan, itong verses po na ito mga kapatid. Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Pinakita dito yung buong plano ng Diyos. Okay? Para sa salvation, o sa kaligtasan, o sa pagkatubusan, redemption ng mga hinirang ng Diyos. Nagsimula ang kwento, ayon dito, sa verse 4, He chose us in Him before the foundation or the creation of the world. Okay? So, magsagot muna tayo ng ilang katanungan para madakot naman natin yung ating pinag-aaralan. Unang katanungan, it will answer the question, when? When? Ano yung when sa Tagalog? Kailan? Okay. Unang question. Kailan kung pinaniniwalaan? Okay? Kung pinaniniwalaan. Kung buo ang iyong pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, katanungan, personal, para sa iyo, kailan ka pinili, hinirang, itinalaga para makasama ni Jesucristo? Kailan? Anong sagot? Ayan. Ang sagot nandun po sa verses 4 and 5. Okay? Kailan ka hinirang ng Panginoon? Kailan ka niya pinili? Or, lagyan natin ng ibang katanungan. Kailan nagplano ang Diyos patungkol sa iyong kaligtasan? Kailan siya nagplano? Ang sagot nasa verses 4 and 5. Sabi dito sa verse 4, For He chose us in Him before the creation of the world. Malinaw ba yun o malabo? Yung narinig niyong verse 4, malabo o malinaw? Malinaw yun. Kailangan ba pa ng paliwanag doon? Pag sinabi ba ng verse 4, He chose us in Him before the creation of the world. Nasaan ang malabo doon? Malinaw yun, di po ba? Malinaw. Hindi kailangan ipaliwanag. Sapagkat tuwirang sinabi na ikaw ay pinili, hinirang, pinagplanuhang iligtas, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Kailangan yan sa ating mga utak para mapagdugtong-dugtong natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. So, nasagot natin ang unang katanungan.
na kailan kahiniran ng Panginoon itinalaga para makasama ni Jesucristo? Or kailan nagplano ang Diyos patungkol sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo? Ang sagot ay bago pa man likhain ang sandaigdigan. Okay? Sinabi din sa verse 5. Verse 5 says, He predestined. Ano sa Tagalog yung predestined? Itinalaga. Okay? Itinalaga. Or predestined. Kumbaga, wala pa man yung project, hindi pa naman tinatayo, sinabi na ng boss mo, itinalaga ka na. O dun sa ating gagawing project dun sa Laguna o saan man, ikaw ang aking itinalaga para mag-supervise doon. Ikaw na, pinili na kita na mag-supervise sa gagawin nating project na yun. Yun ang ibig sabihin ng predestination. Hindi pa man nangyayari, pero itinalaga ka na ng Diyos. Ikaw ang gagamitin niya. O ikaw ang pagbibigyan niya ng kaligtasan. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Okay. Listen very carefully. Huwag niyong papalagpasin yung katotohanan kasi mahirap yan pagka yung hindi natin nadadakot ang katotohanan. Okay. Lagi niyong mapapansin, mga kapatid, dun sa plano ng Diyos na kaligtasan para sa'yo, lagi niyong mapapansin na meron kang makakasama. Sino siya? Ayan. Hindi sabi ng Diyos, basta ililigtas kita. Basta. Lagi niyang sinasabi, sino yung gagamitin niya para mangyari sa'yo ang kaligtasan na yun. Hindi niya itinago kung sino. Okay? Sinong gagamitin niya na makasama mo o magiging kasangkapan para mangyari sa'yo ang kaligtasan na yun? Sino? Jesus Christ. Ang kanyang nag-iisang anak. Okay? So ilalagay na naman natin sa perspektibo ng Panginoon, kailan kahinirang ng Diyos? Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Kailan itinalaga ng Diyos Ama ang kanyang anak para iligtas ka? Kailan sila nagplano at nag-usap na ikaw ang magliligtas sa kanila? Kailan yon? Hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Ibig sabihin, alam na ni Jesucristo ang kanyang gagawin or ang kanyang misyon, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Okay? Kailangan maintindihan natin yon, mga kapatid. Yung katotohanan na yon. Question number 2. Bakit ka pinili o hinirang o itinalaga ng Diyos Ama para kay Jesucristo? Ano ang plano niyang gawin sa iyo kaya kanya hinirang para sa kaligtasan? Okay. Ang kasagutan nandun sa verse 4 na binasa natin, mga kapatid. Sabi dito sa verse 4, ang katanungan, ano ang kanyang plano? Anong gagawin niya sa'yo? Bakit kanya hinirang? Bakit kanya ililigtas? Anong plano niya na mangyayari sa'yo? Verse 4 says, For He chose us in Him before the creation of the world to be, yon yung kasagutan, mga kapatid. Pinili ka upang gawing banal at walang kapintasan. Tandaan natin yan. Yan dapat ang alam ng Truth and Life Christian Church. Hindi tayo dapat yung mga ligtas kami. Pero mga balasubas tayo doon sa Kilala tayo na nanloloko, nang bababae, nang lalaki.
Hindi tayo pwedeng maging ganon. Sapagkat hindi ganon ang sinasabi, bakit nagplano ang Diyos na iligtas ka? Iniligtas ka ng Diyos, kapatid, upang gawing banal at walang kapintasan. Kapag ang mga young people ay hindi nakakaunawa ng katotohanan, ang gusto lang nilang mangyari, ligtas sila. Pero ayaw nilang maging banal at matuwid at sumunod sa Panginoon. That is not the plan. Listen very carefully. Listen very carefully. That is not the plan, young people. Hindi kayo niligtas para gawin nyo kung anong gusto nyo gawin at magtampisaw sa karumihan sa mundong ito at gumaya sa mga taong mapapahamak lang, yung mga taong mapupunta sa impyerno. No. Hindi kayo ganun. Iba kayo sa kanila. Tandaan nyo, mga kapatid, pinili kayo ng Diyos, pinagplanuhang iligtas, hindi pa man nagsisimula ang daigdigan, para merong patotoo na mga taong banal at walang kapintasan dahil ginawa silang banal at walang kapintasan ng Diyos. Okay? Itigilan natin yung panggagaya natin sa mga taong mapapahamak. Hayaan nyo silang hawakan nila ang bit. Hayaan nyo sila na lang ang humawak ng bit. Huwag nyo hawakan ng bit nila. Huwag kayong sumayaw sa sayaw nila. Huwag kayong mag-isip ng iniisip nila. Huwag nyo gawin ang mga pinaggagawa nila. Hinirang ka ng Diyos, pinili, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan upang gawing banal at walang kapintasan. Huwag kayong mainggit sa mga mapapahamak. The last time we checked the Bible, sa mga taong gustong gumaya at parang gustong makisama sa sanlibutan, ay yung nangyari sa asawa ni Lot. Okay? Ano nangyari sa asawa ni Lot? Kasama na sana siya na maliligtas. Okay? Kasama na ni Lot ang kanyang asawang maliligtas. Papalabas na sila ng Sodom at Gomorrah. Pero gustong gayahin. Gusto pa ng kanyang asawa, may simpatya pa siya sa mga pinaggagawa ng mga makasanlibutang tao. Nangihinayang pa siya sa mga ginagawa ng sanlibutan. I'm telling you the truth, my dear brother, especially young people. Huwag kayong manghinayang sa inaakala nyo, masaya doon, maganda doon. Enjoy. Wag. Kasi pag nakita na natin ang nangyari doon sa mga may simpatya sa mga ginagawa ng makasanlibutan. Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Dahil gusto niyang gumaya sa mga mapapahamak. Hindi ka gano'n. Iba ka, kapatid. Tanda mo yan. Huwag kang mainggit sa mga taong akala nila, hawak nila ang bit. Okay, question number 3. Sino ang makakasama mo sa buhay patungo sa kabanalan at katuwiran? Sino ang makakasama mo? Hahayaan ka bang mag-isa ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos, pinili kita, hinirang, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan para maging banal. Pinili na kita, ha? Galingan mo. Kaya mo yan. Mag-isa ka. Ganun ba ang sinabi ng banal na kasulatan? Okay, alam ng Diyos na hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan na maging banal at walang kapintasan. Because our nature is fallen nature. Bagsak na. Wala nang kakayanan. Hindi na makakabalik mag-isa sa Panginoon.
sa Diyos, sa kanyang kaluwalhatian. Wala nang kayang gawin pertaining to spiritual things. So listen very carefully. Wala tayong kakayanan. Kaya naman, ang plano ng Diyos ay bibigyan niya tayo ng kasama. Kaya naman, ang pangako niya ay laging in Christ, with Christ, through Christ. Okay? Kaya huwag tayong magyayabangan dito. Kung sinong mas magaling, o sinong mas mainam sa atin, wala po. Wala pong mas magaling, walang mas mainam. Lahat tayo ay pinasamahan ng Diyos sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, parang magawa natin ang mga bagay ayon sa Kanyang banal na kalooban. Okay? Sino ang makakasama mo sa buhay patungo sa kabanalan at katuwiran? Ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. In the first place, mga kapatid, yung katubusan, kabayaran, yung paraan para maibalik ng Diyos Ama ang kanyang mga hinirang sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid, ay ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang pangyayaring nalalaman nating lahat, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Okay? Walang ibang option kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang kamatayan mo, sino ka? Hindi ang kamatayan ni Pastor Doy. Hindi pwedeng magyabang si Pastor Doy, lumapit. Panginoon, ako na lang. Para sa mga kapatid kong tiga Truth and Life Christian Church, ako na lang. Ang sabihin ng Lord, sino ka? Sino ka, Doy? Marumi ang iyong dugo. Makasalanan. Iisa lang ang nag-iisang option ng Diyos para mahugasan at maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Siya lang ang pwede nating makasama sa buhay patungo sa kabanalan at katuwiran. Ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. The first and the only, ano yung pinag-ano natin? Person in His class. Walang ibang kagaya niya, Panginoong Jesucristo. And then, question number 4. Ano ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa ating pagkahirang bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo? Ano ang pinakamataas na layunin ng Diyos para sa ating pagkahirang bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo? Anong ma-achieve nito? Anong ma-achieve? Yung pinakamataas na layunin ng Diyos na ma-achieve sa pamamagitan ng ating pagkahirang sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yun? Ano yung pinakamataas na ma-achieve? The glory of God. Ang kapurihan ng ating Panginoon na mababasa natin sa verse 6. Ano sinabi sa verse 6? He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Okay? Yun ang pinakamataas na layunin. Okay? Sa ating kaligtasan. Ang maibalik ang lahat ng kapurihan para sa ating, sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Yun ang kinanta natin kanina. Ano? From Him, and through Him, and to Him are all things. Mula sa Kanya, Siya ang nagpapalakan, at babalik sa Kanya
ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Okay, yun yung mga katanungan o mga katotohanan kailangang maintindihan natin, katanungan kailangang masagot kung may magtatanong sa atin na ma-extract natin dito po sa binasa nating verses from verses 3 to 6. Okay? To the praise of His glorious grace. Now, pupunta ulit tayo. Babalikan natin yung ating paghahalay-hay doon sa motive of creation. So, deducting the attribute of God's omniscience, mga kapatid. Ano yung omniscience nga pala? Yung attribute ng Lord na omniscience. All-knowing. Okay, yun ang ibig sabihin ng omniscience. All-knowing. Okay? Walang humuhulagpos sa kanya. Alam niya iniisip ni Lobby. Alam niyang tinitibok ng puso ni Lobby. Alam niya yung kung anong nangyayari sa isipan natin ngayon, kung tayo'y tinatamad o nababagot o excited or interested, alam ng Lord lahat yon. Walang nakakahulagpos sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng omniscience. At hindi lang siya nakatutok kay Mapol, nakatutok din siya kay Midel. Nakatutok din siya kay Mia, kay Marlo, kay Ana, at kay Diana. At the same time, simultaneously. Yun ang ibig sabihin ng omniscience of God. He knows all things. Sabay-sabay. Millions o trillions, kung trillion na ang tao ngayon sa buong mundo, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay ng bawat isa at walang makapagtatago sa Kanya. Yun ang omniscience. Now, deducting the attributes of God's omniscience, an all-knowing God, sasagot tayo ng isang katanungan. When God saw the sin of Lucifer, what else did God see? Okay? Okay, ang istorya, napag-aralan natin, mga ilang linggo na. Yung istorya ng pagkakasala ni Lucifer, nauna ba siya bago yung istorya ng creation natin? Okay, dalawang istorya. Istorya ng pagkakasala ni Lucifer at istorya ng creation ng sandaigdigan. Ano nauna sa dalawa na yon? Yung pagkakasala ni Lucifer or yung istorya ng creation? Okay, so malinaw dapat sa atin yan, mga kapatid. Nauna yung istorya na nakita ng Diyos ang kasalanan sa kaibuturan ng puso ni Lucifer. Bakit kailangan nating maintindihan yun? Kasi kanina, ini-establish natin ang katotohanan, kailan ba nagplano ang Diyos ng kaligtasan mo? Before the creation of the world. May plano ng Diyos ng kaligtasan mo, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. May kinalaman ba yung plano na yon sa kung ano yung nangyaring nauna sa langit, sa nakita ng Diyos sa kaibuturan ng puso ni Lucifer? Anong nakita ng Diyos sa puso ni Lucifer? Ano yon? Kasalanan. Anong kinalaman noon? Tatakbo ang istorya, nagplano ang Diyos, saan ililigtas ang kanyang mga hinirang? Saan? Sa kasalanan. So may kinalaman yung nakita ng Diyos sa puso ni Lucifer na kasalanan doon sa plano niya na kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Saan? Sa kasalanan. Sino originator ng kasalanan? Kanino unang nakita yon? Kay Lucifer. So una yung istorya na yon kesa dun sa istorya ng sandaigdigan. So deducting the attribute of God's omniscience, all-knowing God, when God saw
the sin of Lucifer, what else did God see? Okay? Ang Diyos ba, alam na niya ang mangyayari ngayon hanggang bukas, hanggang sa isang buwan, hanggang sa isang taon, hanggang sa lahat ng istorya ng sanlibutan? Alam na ba ng Diyos? Bakit? Because He is omniscient. He is all-knowing. Ano pa ibang attributes niya? Omnipotent. Ano yung omnipotent? Almighty. All-powerful. Ano yung omnipresent? All-present. Ibig sabihin, pwede niyang bantayan si Lobby, and at the same time, babantayan niya rin si Debbie. And at the same time, babantayan din niya si Kaden, and si Hannah, and si Andrew, at si Dia. Yun ang ibig sabihin ng all-present. Yun ang ating Diyos. Ganun ba si Satan, si Lucifer? Okay. Tingin niyo, nandito si Lucifer ngayon? Tingin niyo? Or, meron siyang pinapadala na tauhan dito. Yan. Kasi kung, tingin ko lang hindi ko tinuturo ito mga kapatid, hindi naman ganun ka-importante si Pastor Doy. Hindi naman tayo yung pinakamagaling na mag-preach. Tingin ko sa sarili ko, yun ang tingin ko sa sarili. Hindi naman tayo yung pinakamainam na gagamitin ng Diyos para mag-preach ng kanyang word. So, tingin ko sa mga player, hindi naman ako yung star player na laging pumupuntos sa basketball. So, sinong babantayan ni Satan? Kung siya mismo ang magbabantay, sino? Dahil hindi naman siya all-present, hindi siya ever-present, hindi siya nasa lahat ng dako, at the same time, babantayan niya yung pinaka. Sino yung binantayan niya sa Bible? Si Jesus Christ. Pinuntahan ni Lucifer si Jesus. Siya mismo, hindi siya nagpadala ng kanyang mga cohorts o kanyang mga alipores. Hindi nagpadala si Lucifer o si Satan, the devil, ng kung sino man. Siya mismo ang pumunta kay Jesus Christ. Kasi napakalaki ng gagawin ni Jesus Christ patungkol sa pangyayari ng kalooban. Listen very carefully para maintindihan natin yung layo ng diferensya ng ating Diyos at ni Lucifer. Okay? Hindi pareho yun, hindi at par. Do not overestimate the devil. Also, do not underestimate him. But do not overestimate him to the point na ilalagay niyo siya at par sa ating Diyos. Hindi. Napakalayo. Hindi man lang sasalat. Bagamat gusto ni Satan, ni Lucifer, na maging kagaya ng Diyos, mga kapatid, hindi siya sasalat sa Diyos. Kaya naman, habang inaawit natin yung kanina, ano yun, ano yung pangalaw, yung unang kanta? Ha? He will keep you from all evil, behind you and before. Paniwalaan niyo yun. Kaya niyang, ano yung keep? Kaya niyang protektahan ka, kapatid. Yun ang katotohanan. Kaya ng Diyos na protektahan ka. Hindi yan kayang salingin ng kaaway. At nakita na natin yun sa temptation ni Jesus Christ. Hindi siya nasaling kailanman ng dyablo. Okay? Ganun ka din. Yun ang pangako ng Panginoon sa iyo. He will keep you from all evil, behind you and before. He will sustain you through your journey from now and evermore. Yun ang elect. Yun ang hinirang, mga kapatid. Kaya kanyang gawing holy and
blameless. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Sa ating benediction palagi. Okay. So when God saw the sin of Lucifer, what else did God see? Isa-isahin natin. Ano yung nakita ng Diyos? Because He is an omniscient God, nakita niya ang kasalanan sa kaibuturan ni Lucifer, tatakbo na ang istorya sa Diyos, sa kanyang perspective. Okay? Sa Biblia ba, kasama sa New Testament, yung Revelation? Yung mga istorya ba sa Revelation, nangyari na? Ayan, matagal na tayong mananampalataya, mga kapatid. Yung last book of the Bible, the first book of the Bible in the New Testament is, the first book of the Bible in the Old Testament is Genesis. Okay? Genesis. Pinakilala na ba ng Diyos si Lucifer sa Genesis? Sa unang aklat? In fact, at the very onset of creation, lumutang na kaagad ang kalaban ng Panginoon. Pinakilala na siya kaagad. As early as chapter 3. Tignan ko, para maging totoo. As early as chapter 3, the fall of man. As early as chapter 3, pinakilala na ng Diyos ang kanyang kalaban. Saan yung, sabi ng Bible, serpent. Okay? Yun ang nangyari sa Genesis. Ang tanong ko, kapatid, ano yung huling aklat ng Biblia? Revelation. Ang tanong ko ulit, mga kapatid, sa Revelation ba, tapos na ang lahat ng nakasulat doon? Nangyari na ba lahat ng nakasulat sa Revelation? Nangyari na ba, mga kapatid? Marami doon, hindi pa. Oh, this is our God. Ito ang Diyos natin. Bago pa man mangyari, pinaalam na niya lahat sa atin. At ilan doon, mga kapatid, nung sinulat ni Apostle John sa Patmos, sa kanyang exile sa Patmos, mga kapatid, nung sinulat ni John yon, hindi pa nangyayari. Pero marami na doon nangyayari na. Say for example, what Apostle John wrote about the destruction of Jerusalem. Okay? Hindi pa man dinidestroy ang Jerusalem, sinulat na yon ni Apostle John doon sa kanyang ebanghelyo or doon sa kanyang gospel. And then ang ibang istorya, details, nandun sa Revelation. Okay? Hindi pa man nangyayari ang destruction ng Jerusalem, sinulat na yon ni Apostle John. Kasi nangyari ang destruction sometime in AD 70. Okay? Under the leadership of General Titus of the Roman Empire. Hindi pa man sumisikat si Emperor Titus, sinulat na kung ano yung gagawin niya na pagdidestroy sa Jerusalem. At hindi pa man dinidestroy ang Jerusalem, sinabi na ni Jesus Christ, pinagpauna na niya na, nakikita niyo ba ang templo na ito? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, wala ni isamang bato na makikita niyong nakatayo. Lahat yan ay iguguho. Sa panahon ni Jesus Christ, sinabi na niya yun. Nangyari ba yun? Ayan, kung hindi kayo mahilig sa history, hindi niyo masusundan. Pero nangyari na yun. AD 70, mga kapatid, winasak ang templo ng Jerusalem na sinasabi ni Jesus Christ. At walang ni isamang bato ang nakatayo ngayon doon. Ano yung nakatayo ngayon doon? Ngayon, itong present, ano nakatayo ngayon doon?
Ginto ang nakatayo doon ngayon. Ano yun? Yung sa Muslim, tayo ngayon doon sa lugar na yun, mga kapatid. Doon sa ginuho na yun. Okay? Nasakop kasi ng Muslim dati, ang Jerusalem. Okay. Yung nakalagay sa Revelation, o pahayag, or Apocalypse sa Tagalog, mga kapatid, ang karamihan doon, hindi pa nangyayari. Kahit na yung iba doon ay mga nangyari na, yung karamihan doon, hindi pa nangyayari. Kagaya ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa nangyayari yun. Hindi pa dumarating yun sa ating kapanahunan. Pero, di natin alam, baka sa panahon natin, pwede na siyang dumating. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Diyos, because He is an omniscient God, He is all-knowing, alam na niya lahat kung anong mangyayari. At ang ilan doon, ay inilutang na niya at isinalaysay na niya sa atin. Okay? Because He is an omniscient God. So when God saw the sin of Lucifer in his heart, what else did God see? Ano ang nakita ng Diyos na mangyayari nung nakita niya ang kasalanan sa puso ni Lucifer? Tumakbo na ang istorya, mga kapatid, at yun ang mga mababasa natin sa kasulatan. Ngayon, i-outline ko, hindi pa natin didiscuss ngayon to, pero i-outline ko yung 7 na significant na mangyayari, na nakita ng Diyos na mangyayari nung first time niyang makita ang kasalanan sa puso ni Lucifer. Una, number 1, Lucifer's fall from grace. Nakita ng Diyos na nakapanghihinayang ang isang ito. Mawawala siya. Mawawala siya. Sulat yun sa Ezekiel chapter 28, verses 11 to 17, and then Isaiah chapter 14, verses 12 to 15. Okay? O, kilala natin yung kung sino si Lucifer. Full of wisdom, perfect in beauty, model of perfection. Yan ang description niya sa Bible, sa Ezekiel. Pero mahuhulog siya sa kabutihan, o mahuhulog siya sa grace of God. Sa napakainam na kalagayan ni Lucifer. Dahil sa kasalanan na yan, mahuhulog siya. So, yun ang unang nakita. And then, pangalawa, si Lucifer lang bang nahulog? Sa langit. O, nakita ang 1/3 of heavenly hosts o heavenly angels fall from grace. Nahulog din sila sa kanilang napakainam na kalagayan dahil nadamay sila sa deception na ginawa ni Lucifer. Okay, saan makikita yan? Revelation chapter 12, verse 4. Hindi pa natin i-discuss. Ihahalay-hay ko lang muna. Revelation chapter 12, verse 4. And then, anong nakita? Ang ibig sabihin nakita, mga kapatid, nung makita ng Lord yung kasalanan sa puso ni Lucifer, alam na ng Lord kung anong magaganap. Alam na rin niya yung mga reactions na gagawin niya doon sa magaganap. Dahil doon sa kasalanan na yon. Okay? Number 3, anong nakita? The fall of the first Adam from grace through the serpent's deception. Lucifer's deception. Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Ayan, pwede niyong balikan to. Meron naman tayong recordings. And then, ano pang nakita? Number 4. Pagkayaring bumagsak ni Adan, the first Adam and Eve, dahil sa pandarayan ng kaaway sa Garden of Eden, anong sumunod na mangyayari? The fall of mankind. Entirety, yung kabuuan ng mankind.
Walang matino, wala kahit isa. Bagsak lahat. Dahil sa pagbagsak ni Adan, bagsak na lahat ng kanyang inapo. The fall of mankind as a consequence of the first Adam's sin. Saan makikita? Romans chapter 5, verses 12 to 19. Talaga nga ba, Pastor, bagsak lahat? Paano yung mga elect, yung mga hinirang? Bagsak ba sila? O, tanong muna natin yun, mga kapatid. Yung mga hinirang ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, bagsak ba sila sa kasalanan? Bagsak ba sila sa kasalanan? Of course. Bakit? Natin nasabi. Ililigtas sila eh. Ililigtas sila ng kordero ng Diyos. Saan sila ililigtas? Sa kasalanan. So bagsak lahat. Maging yung mga hinirang ng Diyos, ang panggagalingan nun, makasalanan. Okay? Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fell short of the glory of God. Kaya wala tayong pagmamalaki, walang ako, hilik ako. Sino ka? Bagsak ka rin sa kasalanan. Hindi ka pwedeng magmalaki. Okay? Yun yung number 4. The fall of mankind as a consequence to the first Adam's sin. And then, number 5. Ano yung nakita? O ano yung gagawin ng Panginoon? The complete timeline of creation's rebellion under Satan. Lahat yun, mula kay Adan hanggang sa kaduluduluhan ng istorya ng sandaigdigan, hanggang sa future natin, hanggang sa huling pagkakasala. Alam na yun, nakita ng lahat yun. Complete timeline of creation's rebellion under Satan. And the ultimate redemptive plan of God under Christ's finished work. Okay? Saan makikita? John chapter 1, verses 1 to 18. Kapatid. Okay. Kung meron kasing nagtatanong sa inyo, pag may nagtanong sa inyo, nasan yung nasan ang hostisya? Kung mapupunta yung iba sa impyerno, kung napapahamak yung iba, nasan ang hostisya doon? Mga kapatid, isipin mo mabuti ito. Nung makita ng Diyos ang kasalanan sa kaibuturan ni Satanas, nakita na rin ng Diyos na mamamatay ang kanyang nag-iisang anak. Okay? Dahil yun lang ang option para maibalik niya ang kanyang creation sa original na kalagayan nito. Okay? So, huwag mong sabihin, wala yatang hustisya. Ang tanong, may hustisya ba? Bakit mamamatay ang anak ng Diyos para sa atin? Tinitingnan natin masyadong sarili natin. Pero ang Diyos, pwede ba siya magdesisyon? Bakit ko ibibigay ang anak ko? Sino ba kayo? Pwede ba siyang magdesisyon ng gano'n? Pwede. But He is a righteous, just God. He knows that the only option, mga kapatid, for our redemption is the sacrifice and the finished work of His one and only Son, Jesus Christ. So, yun yung number 5. Nakita na yon. And then, paano sabi, Pastor, na nakita na yon? Again, babalik natin yung sinabi sa Ephesians chapter 1, verse 3 o verse 4. For you have been chosen before the foundation of the world. Hinirang ka na ng Diyos, ililigtas, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung plano na yon ay nandun na kaagad. Wala pa mang taong nagkakasala. So, ibig sabihin, alam na ng Diyos ang mangyayari o ang gagawin niya para iligtas ang sanlibutan sa kasalanan. Okay. Ano pang nakita? Number 6, the end
of sin and death. Ang katapusan ng kasalanan, this is the enemy of God. Lucifer, the originator of sin and death, yun ay yung mga enemy. Hindi sila included sa creation, yung sin and death. Kasi wala namang kamatayan dati. Hindi yun ang original na creation ng Diyos. Dumating ang kamatayan dahil nag-enter ang kasalanan. So ang huling i-eradicate ng Lord, na susolusyonan niya ay wala ng kamatayan dahil i-eradicate din niya ang kasalanan at yung originator ng kasalanan. Okay? So yun yung number 6. Nakita na, the end of sin and death, the end of Lucifer, and all creatures that he deceived. Yan, importante mga kapatid. Laging sinasabi ng Biblia, do not be deceived. Huwag kayong magpapadaya. Bakit? Kasama kayong tutupukin ng Diyos kasama ni Lucifer. Do not be deceived. Okay? Pero may pangako ang Panginoon sa atin. Sinabi niya dito mga kapatid, in Him we have redemption. 7 to 8. Middle. 7 to 8. 7 to 9. 7 to 9. Okay, 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. Verse 9. And He made known to us. He made known to us what? The mystery of His will. Itong isang pagkakakilanlan, kung hinirang ka ng Diyos, listen very carefully. Huwag nating babasta-bastahin to. Ito yung isa sa malinaw, klarong pagkakakilanlan kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, kung talagang kasama ka sa uuwi sa langit, ito ang isang klaro na pagkakakilanlan. God will make known to you. Papaunawa ng Diyos, papakilala niya sino si Yesu Kristo. Papaunawa niya ang alin? The mystery. When we say mystery, ano ibig sabihin ng mystery? Misteryo sa Tagalog, ano pa? Sikreto. He will make known to you what? The mystery. Yung hindi alam ng iba, na hindi hinirang ng Diyos, ipapaalam niya sa kanyang mga hinirang. The mystery of His will. Ang kanyang kalooban. Okay? Kaya maiintindihan mo. Kung anak ka ng Diyos, maiintindihan mo. Most especially, the gospel. The gospel of God's grace. Maiintindihan mo kasi kailangan mo yon. Pag hindi mo naintindihan yon, walang totoong worship. Huwag mo sabihin, gwapong-gwapo ka, gandang-ganda ka dito sa mundo. No. Susunugin lang ang kaluluwa mo sa impyerno. Kahit sino ka ba. Kapag hindi mo naintindihan ang gospel, which God has promised to the elect, sa kanyang mga hinirang, pinangako niya, maiintindihan niyo to. I will make known to you. Papaunawa ko sa iyo the mystery of my will. Kaya especially young people, huwag mag-i-ignore ng truth. I'm sorry, pagka ini-ignore natin ng truth, pupulutin kayo sa kangkungan. And I'm telling you the truth. Hindi nagbibiro ang Diyos. Pinagsusumakita natin ang katotohanan dahil yun ang identity ng mga hinirang ng Diyos. Dahil kung hindi, number 6 ang bagsak mo.
the end of sin and death, the end of Lucifer, and all creatures that Lucifer deceived. Hindi mo alam ang katotohanan, deceived ka. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Deceived ka. Kaya maraming lalapit sa Panginoon, Panginoon. Ay, hindi ba't ganitong ginawa? Hindi ba't? No. Lumayo ka. Hindi mo naintindihan. I never knew you. Nagpa-deceive ka sa kaaway. Revelation chapter 20. Doon makikita yan. The end of sin and then Lucifer and all creatures that he deceived. Revelation chapter 20. And lastly, mga kapatid, anong nakita? The new and everlasting reign of Christ with His people inaugurated by Jesus Christ's second coming to earth. Doon magsisimula yan. Pagbalik ng ating Panginoon. Sino naniniwala dito na babalik si Jesus Christ? Baka hindi ka naniniwala. Malinaw bang pinangako ni Jesus Christ na babalik siya? Malinaw bang sinabi sa Biblia na ang ating Panginoon, kung paano siyang inaakyat sa langit, ay parehong manner na makikita ng sanlibutan na babalik siya sa mundong ito? Sinong naniniwala at sinong hindi? Galingan mo, kapatid. Dahil ang sinabi ng banal na kasulatan, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyangang maliligtas. Hindi ako nananakot, yun ang sinasabi ng katotohanan. Kung hindi yun dapat maintindihan, hindi na yun isusulat sa Biblia. Pero sinulat yun sa Biblia para i-warn tayo. Magkaroon tayo ng babala. Warning, mga kapatid. Kung sino ka dapat at ano ka dapat pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang thought, ang kaisipan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay pagkatakot ang nararamdaman mo, manikluhod ka na sa Panginoon. Manikluhod ka na. Hindi ka dapat makaramdam ng pagkatakot sa pagbabalik ng Panginoon. Okay. Bakit? Kapag ang isang ama ng tahanan nag-utos sa kanyang mga anak, maging sa kanyang asawa, magbe-business muna ako sa sa malayo o eto, iwanan ko sa inyo ang kabuhayan nyo, ayusin nyo pagyamanin nyo, para sa pagdating ko, madatnan ko kayo'y mga matapat na tagapamahala ng ating kayamanan. Mga anak aking minamahal na asawa, nagpagod ang ama. Ilang taong nasa malayo na nagpapagal. Ngayon, lumipas na ang taon. Eto na yung panahon na paparating na siya. Ilang buwan na lang. Ilang araw na lang. Aba, yung asawa nangangatog. Pagdating na yung asawa ko. O yung mga anak nangangatog. Si Papa darating na. Bakit sila natatakot? Bakit? Hindi sila naging matapat doon sa usapan nila ng kanyang ama. Kaya imbis na kasiyahan ang nararamdaman nila sa thought na darating ng ama, natatakot sila. Anong gagawin ko? Hindi ako naging matapat sa aking pangako. Okay? Anong nararamdaman mo sa pagbabalik ng iyong Panginoon? Ano ang nararamdaman mo? Maging makatotohanan ka. I-assess mo ang nararamdaman mo. Kapag takot ang nararamdaman mo, isa lang ang ibig sabihin, kapatid. Mas binigyan mo ng panahon ang sanlibutan kesa sa Panginoon. But the end, yung number 7, ano yung huling nakita na magaganap? The new and everlasting reign of Christ with His people. Inaugurated
by Jesus Christ's second coming to earth. Okay? Revelation chapter 21 and chapter 22. Okay. So, hindi ako nagawa ng ano natin? Ng life's question. Pag-usapan nyo sa groupings yung mga kapatid. Ano yung naintindihan nyo sa ating diniscuss ngayon? Magpalakasan tayo sa mga katotohanan tinanggap natin sa gabing ito, mga kapatid.